Special Chapter Flashback Sydney's POV. Matapos kong i-text si Tom na puntahan ako rito sa isang bar, humarap ako sa bartender at humingi ng isang bote ng whiskey. Gusto kong i-relax ang sarili ko at kalmahin sa mga nangyayari sa gusto ng mga magulang na ayaw kong gawin. Nakakatanggal ng stress ang musika sa loob ng bar na animoy hinihele ako. Iilan lang din ang tao doon. Masyado na nila akong kinokontrol na pati ang sarili kong kaligayahan gusto nilang agawin. Anong pumasok sa isip nila para ipakasal ako sa kung kaninong babaeng hindi ko naman kilala? Anong pakialam ko sa sumpang meron ng babaeng yon? Hindi ako pwedeng magpakasal. No matter what happened, I wait for her to come back. Hihintayin ko si Vivian na bumalik sa buhay ko. I still love her kahit pa iniwan niya ako para sa karir niya. Hindi ako naniniwalang may ibang lalaki sa buhay niya, kaya pinili akong iwan. Sinabi niya sa akin bago niya ako iwan na mahal niya pa rin ako at pangahawakan ko yun. Hey dude, mukhang hindi magandang pinta ng mukha mo ngayon ha. Lumingon ako kay Tom na kararating lang. Umupo siya sa tabi ko't bahagyang pinalo ang balikat ko. Nakangiti pa siya na para bang inaasar ako. Guess what? Did you and Tito Alvin fight? Bumuntong hininga ako saka kinuha ang baso sa harap ko't ininom yon. Napangiwi pa ako na maramdaman kong mapait na alak na gumuhit sa lalamunan ko at ang init nun sa tiyan ko. Walang bago dun Tom, pero this time they're too much to the point na pati ang kasal ko. Gusto nilang planuhin with a girl na hindi ko naman kilala. Shit! They forced me to get married and the worst, sa babae pang hindi ko naman kilala. Hindi ba sila makapaghintay na magpakasal ako sa babaeng mahal ko? Puno ng hinanakit kong sambit. Napatiimbagang pa ako. What? They want you to get married? Arranged marriage? Uso pa ba yun sa panahon ngayon? Gulat naman na reaction ni Tom. Bumaling ito sa bartender. Sir, 1 glass for me and 1 bottle of whiskey. Aniya. Tumango ako. Muli ako naglagay ng whiskey sa baso ko at ininom yon. At first, they forced me to manage the company and now, they want me to get married. No, Tom. Hindi ako magpapakasal sa babaeng hindi ko kilala at mas lalong hindi ko mahal. Patuloy ko. Narinig ko ang pagtawa ni Tom. Why not, diba Sydney? You're at the right age to get your own family. Maybe they can't wait to have a grandchildren for you since tita and tito are getting older. Huminto siya sa pagsasalita. O baka naman you're still hoping that one day Vivian will back? Dagdag ni Tom. Hindi agad ako nakaimik. Kukonti pa lang ang iniinom ko pero nararamdaman ko na ang tama ng alak sa katawan ko. I do, Tom. Hindi ako susuko dahil alam kong mahal pa ako ni Vivian. Babalik siya, tihintayin ko yun. Giit ko, nakita kong pangisi ni Tom. Come on, Sydney. You're not blind to do not see the truth. Wala na si Vivian at masaya na siya. So you could do the same. You need to move on and if you don't, mamumuti ang mga mata mo kakahintay sa babaeng iniwan ka. It's been 2 years, Sydney. She's successful now at kung babalik man siya, nandito na siya sa tabi mo. Diretsong ani ni Tom habang seryoso lang ang mukha nito. Nakagat ko ang pang-ibabang labi ko. Hindi ako naniniwalang hindi na ako mahal ni Vivian. Sinabi niya sa akin na mahal pa niya ako. Pero gusto niyang unahin ang karir niya as a model sa Paris at kailangan ko yung intindihin. No, babalik siya Tom at nararamdaman ko yun. And even she couldn't back, I won't marry a stranger. Giit ko. Muli kong nilagyan ng alak ang baso ko at tinungga yun. Shit, I hate this. I'm sorry to tell you this, Sydney. Pero para kang umaasa na puputi ang uwak. Sige ganito, if you want to get married to a stranger, then find someone na pwede mong mahalin. Don't waste your time waiting to someone na hindi ka siguradong babalik at kung bumalik man, hindi ka siguradong mahal ka pa rin. Come on, Sydney. Wake up and do something to make you happy. Puno ng concern na balik ni Tom sa akin. Hindi na ako umimik. Hindi ako susuko kay Vivian. Alam kong babalik siya dahil ipinangako niya yun sa akin. Babalik siya once she became successful in her modeling career. Pangahawakan ko yun. Nagpatuloy ako sa pag-inom. Gusto kong malasing at mawala ng kakayahang mag-isip ng mga bagay na nagpapastress sa akin.
Mabilis akong bumaba ng sasakyan ko at pumasok sa bahay. Wala akong balak magtagal dito dahil pakiramdam ko masyado ako nasasakal sa gusto ng mga magulang ko para sa akin. Isa pa, abala rin ako sa pagpaplano para sa restaurant na gusto kong itayo with Tom. Nangakmang aakit ako sa hagdan nang tawagin ni Mama ang pangalan ko. Humarap ako sa kanya at nakita ko nag-iisa siya sa sofa habang may hawak na tasa ng malamang tsa-ayon. "Come here, iho," marahang ani ni Mama. Hindi agad ako gumalaw at nanatiling nakatingin kay Mama na walang emosyon, pero kapag kuway, lumapit ako sa kanya at walang ganang umupo sa sofa na katapat niya. Hindi ako umimik at hinintay lang siyang magsalita. Nakita kong kinuha ni Mama ang cellphone niya at nilapag yun sa center table. Nakita kong larawang nasa screen. Kumunot ang noo ko. "What is this, Ma?" Walang emosyon kong tanong. "She's the girl we want you to marry." Seryosong ani ni Mama. Nanliit ang mga mata ko kasabay ng pagtiimbagang ko. Ngumisi ako. "What's with her?" Sarkastiko kong tanong. "I'm not interested who she is, Ma. I won't marry her." Direktang sabi ko. "Hindi ka naming pipiliting magpakasal kaagad sa kanya, pero we want you to know her and get along with her. She's a nice and lovely girl, Sydney. Kilalanin mo muna siya." Giit niya. "Huwag ka nang umasang babalik pa si Vivian. She cheated on you and she just made her career as a reason para iwan ka." Dagdag pa niya. Ngumisi ako at pinilit na lang na wag na magsalita. Kahit ano namang sabihin ko, hindi nila yung pakikinggan. Binalingan ko ang cellphone na nasa table at kinuha ko yon. Sumeryosong mukha ko na makita ko ng malapitan ang babaeng nasa larawan. Pamilyar ito sa akin. Hindi ko alam, pero may nararamdaman akong kakaiba. "She's Aubrey Salvador, a daughter of your father's childhood friend," pakilala ni Mama. Lalo ako nagulat na marinig kong pangalang yun. Tama ba ako na narinig? Natulala ako sa larawan at paulit-ulit na bumalik sa isip ko ang tagpong iyon. 1 taon nang nakakaraan. Kitang-kita kong sakit at pagkadismaya sa mukha niya noon nang makita niya kaming magkahalikan ni Sian. Sa opisina nito at inakalang totoo yun. Napalunok ako ng laway. Bumalik ang konsensya sa akin dahil sa ginawa kong pagpayag sa planong yan para saktan si Aubrey at iwan niya si Sian. Matapos kong pumayag sa planong yun, gusto kong ibalik ang nakaraan. I'm not that brat to hurt an innocent girl like her. Napaka-inosente na mukha niya para saktan sa ganong paraan. Pinagsisisihan ko yon at hindi mawala sa mukha ko ang itsura niya na bakas ang sakit. I know what's the feeling of being hurt at ayaw ko iparamdam sa iba. Gusto ko siyang hanapin at kausapin noon para ipaliwanag sa kanya lahat, pero dahil kay Sian, hindi ko na lang yun ginawa. She's the one they want me to marry. Ang babaeng sinaktan ni Sian sa pamamagitan ko. End of flashback. Aubrey's POV. Kinaumagahan, maaga akong nagising kaya agad akong lumabas ng silid ko at bumaba. Nasa hagdan pa lang ako nang maamoy ko ng masarap na amoy ng pagkain nagmumula sa kusina. Napangiti ako at nasa puko ang tiyan ko. Dahil sa pagkalam nun, dahil sa samyo ng pagkain naluluto. Bigla akong naalala ang mga huling sinabi sa akin ni Sydney na nagdaang gabi. Buong gabi ko yung inisip at hindi mawaglit sa akin. Paulit-ulit ko yung naririnig kahit nakahiga na ako at nakapikit. Hindi ko alam kung bakit gano'n na lang ang epekto ng mga sinabi niya sa akin na pati ang puso ko nakikitibok na malakas. Matapos naming mag-usap ni Sydney na nagdaang araw, bumaba ako sa sala at saktong nagpaalam din sila Mama at Papa na aalis na at ganon din si Tito Alvin at Tita Mercy na humingi pa ng tawad dahil sa nangyari. Ilang minuto naman at umalis din si Sydney na hindi nagpaalam. Naghintay akong bumalik siya pero nakatulog na lang ako kakahintay sa kanya. Nakaramdam ako ng pag-alala sa kanya dahil alam kong masama ang loob niya. Hindi ko rin alam pero nakakaramdam ako ng excitement tungkol sa 3 days vacation na mas gusto nilang tawaging honeymoon. Nung uni gusto kong tumanggi, pero dahil sa nangyaring sagutan ni Sydney at Tito Alvin, naisip kong baka makatulong to kay Sydney to relax and take some rest from stress and disappointment niya sa buhay. Nagpatuloy ako sa paglalakad at hindi nga ako nagkamali. Si Sydney nga nasa kusina habang nakatapat sa stove at hawak ang sandok. Naka-pink apron siya na palagi kong sinusuot. May disenyo na unicorn doon.
Napangiti ako dahil ang cute nun. Wow, I feel so hungry when I smell the food. Pukaw ko sa kanya. Kinabahan ako sa pwede niya maging reaction. Baka sungitan na naman niya ako kaya hindi pansinin. Humarap siya sa akin at pumintang ngiti sa mga labi niya na parang lumiwanag ang mukha niya sa paningin ko dahil doon. Nakapatong ang mga braso ko sa counter habang nakatingin sa kanya. Hindi ko maalis ang mga mata ko sa gwapo niyang mukha habang nakasuot ng pink apron at hawak ang sandok. Baka sang saya sa mukha niya dahil sa pagluluto. I know you're hungry. That is why I woke up early to cook. Seryosong ani niya. Saka humarap muli sa kawali. I'm sorry Aubrey for what happened yesterday. Mainang sabit niya pero sapat para marinig ko. At sorry din kasi hindi ako nakauwi kagabi ng maaga to cook. Dagdag pa niya. Nanatili ako nakatingin sa kanya habang inahalo niyang niluluto niya na parang sauce yon sa kung saan. No, it's okay. Hindi mo kailangang humingi na sorry. Naintindihan kita. Huminga ako ng bahagyang yumuko. Nag-alala lang din ako kagabi dahil hindi ka umuwi. Hindi ko alam na yun palang lumabas sa mga labi ko at huli na para bawiin ko pa yon. I mean, worried ako kasi alam kong masama ang loob mo at baka uminom ka't mapahamak. Paliwanag ko pa. Hinarap ako ni Sydney. May bahagyang ngiting kumurba sa labi niya. Thank you for your concern, Aubrey. Ani at umiwas ng tingin sa akin. Kinuha niyang pot holder at hinango ang kawali. Tumungo siya sa lamesa at nakita ko doon ang hiwa ng karne na parang pinirito na. Binuhusan niya yun ng sauce at nilagyan ng dahon sa ibabaw. Wow! You really made that? Hindi makapaniwala kong tanong habang nakatingin sa pagkain na sa lamesa na ang sarap tignan. Steak nga yun na may sauce sa ibabaw at edible leaf. Nagbibigay ng magandang appearance ng pagkain. Ngumiti si Sydney. Yeah, gusto kong bumawi sa'yo for making me feel that there's someone who can understand and support me. Thank you, Aubrey. Sabay seryosang ani niya sa mga huling sinabi. Napatulala ako sa kanya. Hindi ko alam pero gusto ko lang siyang tingnan dahil hindi ko alam na may ganito palang ugali si Sydney. Lalo siyang naging gwapo sa paningin ko. Ibang-ibang Sydney na sa harapan ko kaysa sa Sydney na kilala ko noon. Hey Aubrey, are you okay? Napakurap ako, hindi ko na malayan na tulala na pala ako. Yumuko ako tagad na umiwas ng tingin sa kanya. Saka ko lang na-realize na kakaiba na palang tibok ng puso ko. Nararamdaman kong kakaibang pitik noon. Pakaramdam ko rin na mumulang pisngi ko dahil sa init ng mukha ko dahil sa pagkatulala ko sa kanya. Pilit akong ngumiti. I'm okay Sydney. I just can't believe you're saying those words to me. Ilang buwan na tayong magkasama at alam kong pareho tayong nahihirapan sa isa't isa. Kinasal lang naman tayo dahil sa gusto nila at hindi dahil gusto natin. Seryoso kong sambit. Sumeryosong mukha ko. Alam ko rin na hindi tayo nagkasundo noong una at maraming nangyaring misunderstanding at sumbatan at hindi ko inaasahan na you're gonna treat me like this. Pagtatapat ko. Napakiling na bahagya si Sydney, napakamot pa ito sa noo. Honestly, I don't know why I'm acting like this, Aubrey. Maybe I felt your support at alam ko na intindihan mo ko. Napayuko ako saglit. Baka marahil dahil naramdaman ko rin ang pilitin when they told me they want to marry you. Natawa ako ng mahina. Mahirap ikulong yung sarili mo sa bagay na ayaw mong gawin at ikulong yung gusto mong gawin dahil sa kagustuhan nila at gusto ko maramdaman mong may nakakaintindi sa'yo even I don't know who you really are. Sydney. Seryoso kong wika. Ngumiti si Sydney nakahawak sa sandalan ng bangko na nakatapat sa lamesa. I want you to know more, Aubrey. Seryosong aniya. Hindi ako nakaimik na buong katahimikan sa paligid. Napakamot ulit sa noo si Sydney. We talk too much, Aubrey. Malamig ng pagkain. Let's eat. Aya niya at agad na tumalikod sa akin para ihanda ang pagkain. Seryoso ko siyang tiningnan pero kapag way napangiti na lang din ako. Hindi ko inaasahan na darating kami sa puntong ganito na walang bulyawan at sumbatan sa isa't isa. Hindi ko alam pero sobrang saya ng puso ko sa nangyayari. Alam ko merong bahagi sa akin na gusto ko pa siyang makilala ng lubusan dahil alam kong marami pa akong malalaman sa pagkatao niya. Hey, you're thinking what, Aubrey? Kanina ka pa tulalay dyan. Napakurap ako at napatingin kay Alex at Mildred na nakatingin sa akin. Katatapos ko lang ng articles ko at hindi ko namalayang nakatulala na pala ako. Ilang minuto na rin naman at magla-lunch time na.
Hindi ko lang kasi maalis sa isip kong naging pag-uusap namin ni Sydney kaninang umaga. I can't believe it was happened. Hindi ko inisip na darating kami sa puntong mag-uusap kami ng seryoso. Walang bangayan, walang sumbatan, kung hindi malalim na usapan sa isa't isa para makilala namin ang ilang parte ng pagkataon namin. Umiwas ako ng tingin sa dalawa, sa harap ko't bahagyang yumuko. Bahagya akong kinagat ang pang-ibabang labi ko dahil sa nagbabadyang ngiti sa mga labi ko. May nararamdaman akong saya dahil sa pagbabagong nagaganap sa amin ni Sydney na hindi ko alam kung bakit. Pinilit ko maging seryoso at nagangat ng tingin sa kanya. Wala, I just thought some matters. Sagot ko na lang para safe at hindi sila magduda. Some matters? Anong mga matters ba yan? Solid, liquid, gas o ano? Para matulala ka na para kang nagda-daydreaming dyan. Tungkol ba kay Sydney? Kay Sian? Kanino? Natatawang ani ni Mildred na bakas ang excitement sa muka. Kinunatan ko ng noo si Mildred. Wala nga, it's just about the vacation that our parents prepared for us. Sabi ko na lang pero hindi naman talaga yon ang nasa isip ko. Vacation with Sydney? Wow! This is real? Totoo na bang lahat, Aubrey? Gulat naman na sabi ni Alexa. Lalong kumunot ang noo ko. Baliw, hindi kami may gusto, okay? Our parents want us to go on a vacation. Paglilinaw ko. Hindi maalis sa mukha ng dalawang tuwa at kilig. Pwede ba kami sumama? Tanong ni Mildred. Bahagyang tinupaw ni Alexa ang katabi. Baliw, makikisama ka pa naman? Hindi mo ba gets? The parents giving Aubrey and Sydney a privacy. A time, protesta ni Alexa. To make a baby. Sabay natatawang dagdag niya. Nagulat ako sa sinabi ni Alexa, maging si Mildred. Baby, we're not gonna do what you're thinking, Alexa. Hindi ako mahal ni Sydney para gawin namin yon. Seryoso kunturan na may bakas ng lungkot doon na hindi ko alam kung saan nagmula. Nagkatinginan ang dalawang katabi ko. So, mahal mo na? You seem so disappointed when you say he doesn't love you. Puna ni Mildred. Saglit ako yumuko para umiwas ng tingin sa kanila. Of course not, Mildred. Hindi ko mahal si Sydney at ganun din siya sa akin. Darating sa puntong maghihiwalay din kami and I don't want to attach myself to him even more. Wait, mukhang nagbago na atang ihip ng hangin. Aubrey, the way you say it, para bang ayaw mong dumating ang puntong yon and you keep on distance on him kasi alam mong napapalapit ka na sa tao. Seryosong sambit ni Alexa na nakatingin lang sa akin. Why? There's nothing wrong when you feel like you're attached on him, Aubrey. Since single naman kayo nang magkatagpo, di ba? Bakit hindi niyo nalang totohanin? Tanong naman ni Alexa. I don't know, Alexa, kasi komplikadong lahat at mas lalong nagiging komplikado sa pagbabalik ng mga tao sa nakaraan namin ni Sydney. Balik ko. What do you mean pagbabalik ng mga tao sa nakaraan ninyo? Usisa ni Alexa. Hey, work. Tama na pagiging marites. Naputol ang pag-uusap namin nang marinig namin si Harold na kapapasok lang sa loob ng silid. Galing sa studio, nakita ko na pairap si Mildred. Panira naman tong lalaking to, inis na bulong pa nito. O siya, sige na umalis na kayo sa tabi ko't magtrabaho na kayo. Nangingiti kong pagtataboy sa kanila. Hindi pa tayo tapos, Aubrey. Mag-uusap pa tayo tungkol dyan. Ani naman ni Alexa bago umalis sa harap ko. Napangiti na lang ako nang makaalis sila sa harap ko. Sumeryosong mukha ko at bumalik sa isip kong mga sinabi ni Alexa at Mildred. Paano nga kung napapalapit na ako kay Sydney? Paano kung dumating ang puntong mahulog ako sa kanya at muling bumalik si Vivian? Paano kung kailan malapit na ako sa kanya, saka naman niya ako tatanungin tungkol sa annulment? Maraming posibilidad sa isip ko na pwedeng mangyari at natatakot ako sa mga yon. Hindi ko hawak ang mga mangyayari at hindi ko rin alam kung ano mararamdaman ko sa paglipas ng mga araw na kasama ko si Sydney at mas nakikilala siya. The Special Chapter Flashback. Sydney's POV. What? Akala ko ba'y ayaw mo magpakasal? Why you suddenly agree with your parents to marry a girl you didn't know? Gulat na tanong ni Tom sa akin nang sabihin ko magpapakasal na ako. Nakaupo siya sa swivel chair na nakaharap sa table niya. Maliwalas din na opisina niya na naka-glass wall at may gray na team color. Umupo ako sa sofa ng opisina niya. Isa siyang board of directors sa isang kumpanya na pag-aari ng tito niya.
Pumunta ako sa kanya to talk some matters about the restaurant I wanted to build. Dumikwatro ako habang nakasandal sa sofa at nakadipa ang mga baraso. To do what they want, kasual kong sabi. Ha? Eh di ba ayaw mong gawin ang gusto nila? Wait, mukhang may binabala kang hindi maganda ha? Hinuha ni Tom, napailing ako. I want them to feel disappointed when I get married and suddenly separated with my soon-to-be wife. Dahilan ko kahit may bukod pa akong dahilan. I don't know why, but when I saw the girl I will marry, nakaramdam ako ng kakaibang pakiramdam na parang kailangan ko siyang pakasalan. Parte ako na masakit niyang nakaraan na matagal ko nang pinagsisisihan. May bahagi sa akin na gusto ko siyang makilala at ipaalam ang nangyari sa nakaraan at bumawi sa sakit na dinulot ko. Alam ko kung gaano yun kasakit na alam kong dinadala pa rin ng babaeng yun. Alam ko rin naman na hindi gusto ng babaeng yun na makasal sa akin. I have an affair with her boyfriend in the past. Kaya sino bang gugustuhin makasal sa akin? Gusto kong sundin ng parents ko and make them feel na mali silang ipakasal ako sa hindi ko mahal. Madali lang para sa amin na maghiwalay after the marriage dahil hindi naman namin gustong isa't isa. Are you crazy, Sydney? Paano naman ang babaeng pakakasalan mo? Ngumisi ako. Don't worry, Tom. I know the girl I will marry. Kasual kong sagot. What do you mean kilala mong babaeng pakakasalan mo? Patuloy ni Tom. Kilala mo rin siya, Tom. She's Sian's ex. Pakli ko na kinagulat ni Tom. What? Nahihibang ka na ba, Sydney? Nasaktan na siya noon with Sian at parte ka noon. Tapos gusto mo siyang pakasalan? Hindi ba tinotorture mong babaeng yun para pakasalan mo at ibalik ang masakit na nakaraan sa kanya? Puno ng pagtutol na sambit ni Tom. I know, Tom. Naintindihan ko yun, pero if it's what they want, gagawin ko. Kaya nga I decided to do what they want kasi alam ko magiging madali lang sa akin na hiwalayan ang pakakasalan ko. Paliwanag ko. Napasinghap si Tom at bakas ang pagtutol at inis sa akin. Nababaliw ka na, Sydney. I won't tolerate you this time. Gusto kong makasal ka pero hindi sa babaeng yun. She's been through a lot at hindi niya deserve na makasal sa lalaking inakala niyang karelasyon ng boyfriend niya noon. Ipapaalala mo lang sa kanya ang sakit. Giit ni Tom na intindihan ko naman. And that's the reason why I want to marry her. Gusto ko linisin ang pangalan ko sa kanya. And do you think maniniwala siya sa mga sasabihin mo? Well, if that's so, wala na ako magagawa doon. Nasa pukuno ko, buo ng desisyon ko na pumayag na makasal sa babaeng yon. Alam ko maaaring masaktan ko ulit siya, pero kailangan niyang malaman ng totoo na hindi ako bakla at wala kaming relasyon ni Sian noon. You know how destiny plays, Sydney. So prepare yourself dahil baka ikaw mahulog sa sarili mong plano and you'll fall in love with her. End of flashback. Let's go! Walwal tayo! Treat ko! Ani Harold habang palabas kami ng gusali. Kakatapos lang ng trabaho namin at kahit papaano, lumuwag ang schedule ng bawat isa sa amin dahil lahat kami nakapagpasa ng articles before the deadline at pasalamat kami't walang binalik para sa revision ng mga yon. Sigurado ka ba, Harold? Hindi ko tatanggihan yan. Sumakit ang ulo ko sa articles ko and I think I need some drinks to refresh my minds at mag-relax na rin. Nakangiting ani ni Mildred. Inikot pa nitong leeg na parang nagwa-warm up at saka hinimas ang sentido. Ako rin, Harold. I won't resist your offer. Baka nabibigla ka lang. Malakas uminom tong si Mildred. Pananakot ni Alexa kay Harold. Napangiti si Harold at bumaling kay Mildred. Kahit pa isang bucket ng beer, ibibigay ko kay Mildred kung yun ang magpapasaya sa kanya. Anito na tila may kahulugan. Napakunot ang noo ko pero kapag kaway natawa, parang may gusto kang ipahiwatig sa sinasabi mo ha. Makahulugan ko pang tinignan si Harold. Nailang itong ngumiti at saka bahagyang umiwas ng tingin sa akin. Eh ikaw ba, Aubrey, sasama ka ba? Tanong ito na hindi sinagot ang tanong ko. Hindi agad ako umimik. Wala kasi ako sa mood uminom. Parang gusto ko na lang umuwi at magpahinga. Ano na, Aubrey? Decision, sasama o hindi? Ani Mildred. Papalampasin mo ba tong pagkakataon na to? Once in a blue moon lang to. Namang libre si Harold. Pagbibiro pa niya. Natawa naman ako at ganun din si Alexa. Napakunot naman ang noon ni Harold. Tuluyan kami nakalabas ng gusali. Sumalubong sa amin ang malamig na hangin na dumampi sa balat ko. Pasado 8:00 na kasi ng gabi. Siguro next, Aubrey. Napalingon ako sa nagsalita at gano'n na lang ang gulat ko nang makita ko si Sian na nakatayo sa tabi ng kotse nito
habang medyo baluktot ang katawan. Alam ko rin nagulat ang mga kasama ko, higit lalo si Harold na maraming hindi alam tungkol sa akin. Lasing ba siya? Sian? Gulat na tanong ni Alexa habang nanatili ako nakatingin kay Sian na bakas ang tama ng alak sa kanyang mukha. OMG! Si Sian nga! Ani naman ni Mildred. Napakurap ako. Hindi ko alam ang nararamdaman ko pero bakit naawa ako sa itsura ni Sian at nakakaramdam ng pag-alala sa kanya. Lumunok ako at umiwas ng tingin sa kanya. Hindi ko dapat siya pansinin. Let's go! Aya ko sa mga kasama ko. Naglakad kami pero hindi pa man kami nakakalayo na magsalita ulit si Sian na nagpahinto sa akin. Mahal pa rin kita, Aubrey. Please, give me a chance to prove my love to you. I am so sorry for what I've done. I'm sorry. Hindi agad ako nakagalaw. Hindi ko alam ang mararamdaman ko pero may parte sa puso ko na naging masaya dahil sa sinabi ni Sian. Pero may parte ring nasasaktan. Bumuntong hininga ako. Dahan-dahan kong hinarap si Sian. Nakita ko naglakad siya papalapit sa akin habang bahagyang gumegewang-gewang na marahil dahil sa tama na alak sa katawan. Sian, please, umuwi ka na. Seryoso kong sabi. Nasa puko pa ang noo ko. Bakit ako nag-aalala sa kanya't naawa? No, Aubrey. Hindi ako uuwi hanggat hindi mo sinasabing mahal mo pa rin ako. Patuloy ni Sian. Bakas doon ng pagkalasing pero maayos pa naman niyang nababanggit ang mga salita. I'm sorry sa mga bagay na nagawa ko sa iyo sa nakaraan. Pinagsisisihan ko lahat ng yun, Aubrey. I still love you and I want you to be mine again. Tama ba ako na nakikita? Umiiyak siya habang nagmamakaawang balikan ko. Hipokrita ako kung hindi ko aaminin na touch ako sa pagmamakaaw at pag-iyak niya. Ramdam ko na sincere siya sa ginagawa at sinasabi, pero ako sa sarili ko, hindi ko na alam kung mahal ko pa ba siya. Ang alam ko lang, parte pa rin siya ng puso ko dahil sa nakaraan. Sian, lasing ka na. Umuwi ka na lang. Marahang patuloy ko sa pagtataboy sa kanya. Mag-usap tayo kapag hindi ka nalasing. Umiling siya at mas lumapit pa sa akin. No, gusto ko makausap ka ngayon, Aubrey. Mababaliw ako sa kakaisip sa'yo. Mababaliw ako sa pananabi ko makita at mayakap ka ulit, Aubrey. Kung pwede ko lang ibalik ang nakaraan. Pipiliin kong hindi gawin ang bagay na yon at isama ka na lang sa pangarap ko. Pinahid nitong luha sa mga pisngi. Sian, tanging nabanggit ko, pakaramdam ko sa pamamagitan ng ginagawa niya, ng pagluha niya, humihilom ang sugat ng nakaraan. Nakikita kong gaano siya ka-sincere sa sinasabi niya. Bumuntong hininga ko at umiwas ng tingin sa kanya. I'm sorry, Sian. Pero hindi na pwedeng mangyaring gusto mo. 1 taon nang lumipas. Marami nang nangyari para ibalik natin ang namagitan sa atin. And besides, kasal na ako kay Sydney. Pagtatapat ko sa kanya. Narinig kong pagtawa ni Sian na bakas ang sakit doon. Saglit siyang umiwas ng tingin sa akin at pinagdikit ang mga labi. Kasal? Aubrey, alam nating pareho na hindi mo mahal si Sydney. At ganun din siya sa'yo. Naikinasal lang kayo dahil sa mga magulang niyo. Aubrey, please. If you're doing this just to hurt me, you did. Nasasaktan ako, Aubrey. Habang iniisip ko na kasal ka kay Sydney. Habang ako hindi ko magawang mayakap ka at may paramdam ang pagmamahal ko. I know kasalanan kong lahat pero pinagsisisihan ko lahat ng yun and I'm trying to get you back. To get things back to where it was before. Puno ng damdaming aniya. Sian, hindi yan ganun kadali. Hindi madaling ibalik ang lahat dahil lang mahal mo pa ako. It's been a year and do you think I still love you the same way before? Marami nagbago, Sian, at hindi mo na may babalik ng gaya ng dati. Balik ko sa kanya na bakas ang lungkot sa mukha ko. Tahimik lang ang mga kasama ko nagmamasid sa likod. Kaya please, Sian, tama na. Lasing ka't mas mabuti pang umuwi ka na lang at magpahinga. I'm sorry. Nang akmang tatalikod na ako nang maramdaman ko ang kamay ni Sian na humila sa akin palapit sa kanya. Niyakap niya ako ng mahigpit at dahil sa gulat ko hindi ako nakagalaw. Nawalan ako ng lakas para itulak siya palayo. I love you, Aubrey. At gagawin ko lahat para mahalin mo ulit ako. Ani Sian na ramdam doon ang sinseridad at determinasyon. What are you doing, Sian? Naggulat na lang ako na marinig kong boses ni Sydney at ang paghahawak niya sa braso ko. Kasunod ang paghihilas sa akin. Nilagay niya ako sa likod niya. Napatingin ako kay Sydney. Anong ginagawa niya dito? May kakaibang naramdaman ng puso ko kasunod ang pagtibok nun.
Nakita ko na pangisi si Sian sa ginawa ni Sydney at sa pagdating nito. You're acting like a real husband, ha? Anito na hindi natuwa sa ginawa ni Sydney. Sydney, come on. Huwag kang makto na parang asawa dahil unang-una, alam mong hindi mo mahal si Aubrey. Kinasal lang naman kayo because of you and Aubrey's parents, right? Kaya please, huwag mo nang panghimasukan ang buhay ni Aubrey na para bang hindi ka parte ng masakit niyang nakaraan. Litanya ni Sian na halata ang inis doon. Nabuong tensyon sa pagitan ng dalawa. Ramdam ko rin ang inis ni Sydney sa mga sinabi ni Sian. Ngumisi pa siya habang hawak ang braso ko. As I remember, Sian, you're just an ex and you don't have a right for her. Nagkakamali ka rin isipin na hindi ako asawa ni Aubrey. I'm your husband because we got married and here's the proof. Itinaas ni Sydney ang kanang kamay niya at ipinakita ang singsing na isinuot ko sa kanya na ikasal kami. Parang may humipo sa puso ko dahil doon. Akala ko'y hindi pinapahalagahan ni Sydney ang singsing na yon, pero suot pala niya yon at pinagmamalaki pa kay Sian. Parang hinipo ang bahagi ng puso ko. Kumiling ng bahagya si Sian. Maras nitong pinahid ang luha sa mga pisngi sa kangumisi ulit. Masyado kang pumapapel kay Aubrey, Sydney. Kahit alam mong hindi mo siya mahal. Hindi ba si Vivian ang mahal mo? And you're still waiting on her, kaya please, let her decide whether she would give me another chance or not at atupagin mo na lang ang pagbabalik ni Vivian. Mind your own, Sydney. Gate ni Sian. Naguguluhan na ako sa mga naririnig ko. Gaano ba nila kakilalang isa't isa? Bakit pumayag si Sydney sa plano ni Sian noon at bakit kilala ni Sian si Vivian at ang nararamdaman ni Sydney para rito? Kanina na puno ng saya ang puso ko pero sa mga narinig ko, may kung anong kirot at pagkadismaya sa puso ko. Naramdaman ko rin ang bahagyang pagluwag ni Sydney sa braso ko. Hindi rin agad siya nakaimik. Tama ka nang narinig, Sydney. Nagbalik na si Vivian sa Pilipinas at pwede mo na ulit siyang mahalin. Kaya hayaan mo na si Aubrey. Palayain mo na siya. Dagdag pa ni Sian. Saglit pang katahimikan ang namayani. What if I don't, Sian? Paano kung ayaw kong palayain si Aubrey? Napatulala ako kay Sydney. Naramdaman ko pang muling paghigpit ng hawak niya sa braso ko. You left her without your explanation and you used me with your plans to hurt her. Para iwan ka tapos babalik ka para sabihin mahal mo pa si Aubrey at pinagsisisihan mong ginawa mo? The damage has been done, Sian, and you wouldn't make it heal just because you're saying sorry. Patuloy pa ni Sydney. Naramdaman ko ang panunubig ng gilid ng mga mata ko. Lumitaw ang saya sa puso ko dahil sa mga sinabi ni Sydney na parang niyakap niya ako para ipagtanggol at ipaglaban. That is why I'm here, Sydney. Explaining everything to her. Git naman ni Sian. Alam ko nasaktan ko si Aubrey at alam ko rin na hindi madali para sa kanyang patawarin ako. Pero nandito ako, willing to do anything for her. Ngumisi si Sydney. Sige nga, ipaliwanag mo ang dahilan mo kung bakit ginawa mong bagay na yon. Bumalik si Sian sa akin. Malamlam ang mga mata niya na marahil dahil sa tama ng alak pero tila nabawasan yon dahil sa nangyari. Nangungusap ang mga mata nito. Aubrey, kilala mo ko at ang pamilya ko. Isa akong breadwinner sa pamilya at kailangan ko magtrabaho para sa kanilang lahat ng maasa sa akin. Ang mga magulang ko, kapatid ko, pamilya ng mga kapatid ko, maging mga pamangkin ko, lahat nakaasa sa akin. You know everything about me and my family, Aubrey. At ilang beses natin yung pinag-awayan. Alam ko rin na nahihirapan ka sa sitwasyon, na nakikihati ka sa oras ko sa kanila. Hindi ko sila kayang pabayaan at makitang nagugutom. That is why I tried to broke up with you. Pero hindi ko magawa dahil mahal kita. Kaya naisip kong planong yun para magalit ka sa akin at iwan mo ko. Para sa pagkakataong yun, maibigay kong lahat ng oras ko sa pamilya ko. Mahabang paliwanag ni Sian na baka sa mukha ang lungkot at pagsisisi. Pero mali pala ako. Mali ako nang ginawa kong bagay na yun habang kaya ko naman palang isama ka sa pangarap ko. Dagdag pa ni Sian. Nakita kong pagpatak ng luha sa mga mata niya. Sunod-sunod na pumatak ang luha sa mga mata ko. Bumalik sa alaala kong lahat na nakaraan namin ni Sian. Nakilala ko na siya na may malaking pamilya. Lahat na lang ng kapatid niya na may pamilya sa kanya umaasa kahit malakas pa naman ang mga ito. Ilang beses namin yung pinagtalunan dahil ultimo bagay na binibigay sa akin ni Sian, sinisilip ng pamilya niya. Hindi rin naging magandang trato ng pamilya niya sa akin dahil daw nahahati ang atensyon ng anak nila. Tiniis ko yon kasi mahal ko si Sian noon. Kaya nintindi ko lahat kahit masakit at mahirap.
Sa tingin mo siyan, valid ang reason mo para saktan ako? Pilit kitang iniintindi pati ng magulo mong pamilya kasi mahal kita at hindi ko deserve ang dahilan mo para saktan ako. Binawi kong kamay ko kay Sydney at mabilis na naglakad patungo sa sasakyan ko. Sumakay ako doon, pinahid kong luha sa mga mata ko bago yun pinaandar. Bakit nasasaktan pa rin ako? Sa tuwing naiisip kong nangyari sa amin ni Sian noon, nandito pa rin ang sakit. Mahal ko ba siya o sadyang hindi ko lang kayang tanggapin ang dahilan niya para saktan ako? Anong gagawin ni Aubrey? Ngayon alam na niyang dahilan ni Sian kung bakit siya nagawang saktan noon ng binata. Bigyan kaya ito ng pagkakataong makapasok sa puso niya gayong kasal na siya kay Sydney? Pero paanong gagawin niya ngayong nagbalik na si Vivian, ang babaeng unang minahal ni Sydney? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.